Hello guys, pag-usapan nga natin to. Alam nyo, may mga lumalabas lang kasi na pagdududa, agam-agam, mga kaibigan, sa darating po na impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. May mga nagdududa, nagsasabi na baka mamaya kapag naandyan na talaga lahat, no? At ang pinakamalaking banta, mga kaibigan, no, sa hustisya ay hindi yung kakulangan ng ebidensya. Dahil alam naman natin, nagabundok ang ebidensya. So, ang magiging banta, mga kaibigan, ang posibilidad na magiging banta ay harangan ng mga DDS senators na isuppress at itago itong katotohanan. Gagamitin nilang kanilang makinarya ng fake news trolls para linlangin ang publiko habang sa loob ng Senado ay gagawin nila ang lahat para harangin ang pagpasok ng mga masiselang dokumento. So, kung mahayaan nating manaig ang takot at sabuatan ng mga DDS senators, mamamatay ang hustisya sa bansa. Ang fake news trolls at ang sabuatan ng mga DDS senators para pigilan ang katotohanan. So mga kaibigan, eto na nga, yung makinarya ng kasinungalingan. Bago pa man mag-umpisa ang pagdinig, bilyong-bilyong pondo na ginagastos sa mga fake news trolls upang ditsunin ang reputasyon ng mga testigo at ilihis ang issue. So mga kaibigan, ang layunin ay lumikha ng kalituhan upang kapag tuluyan na nilang sinuppress ang mga ebidensya sa Senado, hindi na mag-iingay ang nalulokong publiko. Yung mga DDS senators na willing mag-suppress ng ebidensya, ang pinakamalaking kalaban ng demokrasya ngayon. Bakit takot na takot silang payagan ang pagpapakita ng mga dokumento kung walang tinatago ang kanilang buon? Di ba? So, yung pagharang sa katotohanan ay pag-amin ng kasalanan. Ang hamon sa Senado ngayon, kung ang Senado ay magpapadala sa pressure at propaganda ng mga Duterte camp na gustong harangin ang katotohanan, mawawala ng saysay ang institusyong ito. Dapat bantayan ng bawat Pilipino ang bawat galaw, bawat boto at bawat interpretasyon ng mga mambabatas upang makita kung sino ang kakampi ng bayan at sino ang DDS senators na hayagang kumakalaban sa paglabas ng ebidensya. So mga kaibigan, ang matalas na ebidensyang gustong burahin at itago. Kaya guys, dapat nating pwersahin ang Senado na ilabas ang lahat ng ebidensya. At narito ang mga masiselang ebidensya na maaaring pigilang ilabas at posibleng isuppress ng mga DDS senators. AMLAC Financial Records, dapat buksan at ilabas ang mga records mula sa Anti-Money Laundering Council upang makita ang bank trails, pinanggagalingan ng pondo at ang hindi maipaliwanag na yaman. Kung sino mang DDS senators na haharang sa AMLAC records ay direktang kakampi ng korupsyon. Mga kaibigan, matatandaan na ang na-flag ng AMLAC ay may kabuang halagang transactions na 6.77 billion. Bilang ng na-flag na transactions ay 663 na transactions at 630 covered transactions. Ito ay may transaksyon na lamang nalampas ng 500,000. So mga kaibigan, 33 suspicious transactions. Mga transaksyon walang malinaw na legal o basihan, hindi tugma sa idineklarang kapasidad. Yung SALN at pagbubukas ng BIR records, demand ng taong bayan na busisiin ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN at buksan ang mga records sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Yung box na yan na dapat na binuksan sa Congress ay dapat na buksan din sa Senado. Dapat ay mabuksan na talaga sa Senado. Diba? Nandiyan yung BIR records at ang marangyang pamumuhay. Lalabas ang ebidensya ng malawakang nakaw na yaman. Maling paggasta ng confidential funds, daang-daang milyong piso ng kabatang bayan ang ginalaw ng walang malinaw na resibo at audit. Ang mga DDS senators na willing mag-suppress ng ebidensya ukol sa confidential funds ay mga kasabwat sa paggisa sa sariling mantika ng mga naghihirap na taxpayers. Ang kabuang halaga ng confidential funds na pinupukol, iniimbestigahan at nagiging basihan ng impeachment laban kay Sara Duterte ay nagkakahalaga ng 612.5 million. So kasama dito mga kaibigan ang 125 million na nagastos sa loob lamang ng 11 days. Pero ayon kay Ramil Madriaga ay nagastos on less than 24 hours. So nagmula ito sa dalawang ahensyang pinamumunuan niya, ang Office of the Vice President at ang Department of Education. Ang pagbabanta at pag-contact ng assassin. Gun for hire, itong isa sa pinakamabigat na krimen, ang paggamit ng kapangyarihan upang magbanta ng buhay at ang pagkontak sa mga bayarang mamatay tao para patahimikin ang kalaban sa politika. O diba? Kaya mga kaibigan, ito po, abangan po natin to.
So kapag ang mga DDS senators na ito ay gumawa ng teknikalidad para isuppress ang ebidensyang ito, pinapatunayan nila na kinukonsinti nila ang kultura ng patayan at karahasan. Diba? So, mga kaibigan, no, ang panawagan ng publiko, magbantay, magalit at i-pressure ang Senado. Huwag papayag na sila ang magdikta. Ang impeachment trial ay hindi teleserye na dapat kontrolado ng mga DDS senators at ng kanilang mga trolls. Ito ay paglilitis para sa kinabukasan ng bansa. Kung hindi tayo mag-iingay, dadaanin tayo ng mga DDS senators na ito sa palakasan at garapalang pagsuppress ng ebidensya. So mga kaibigan, no, isuppress ang bawat senators. I-pressure natin ang bawat senator, gamitin ang boses sa social media, sa mga komunidad at sa lansangan. Iparating sa Senado, ilabas ang AMLAC, buksan ang BIR, ipakita ang confidential funds, ilantad yung tungkol sa assassin. At yung mga senador na ito, kung sila ay magtatakip sa ibig sabihin, totoo nga na talagang sila ay binabayaran ng mga Duterte. Diba? Kaya mga kaibigan, no, traidor sa saligang batas na mas piniling protektahan ng isang pamilya na individual kaysa ustisya para sa mga Pilipino. Yan, ang mga senador na yan, nakakampi sa mga Duterte. So, ang sinamang DDS senator na nahaharang at mag-oppose na i-expose ang AMLAC, BIR, confidential funds na to at yung iba pa, guys, sila ay nakikipagsabwatan para patayin ang katotohanan. Real talk tayo dito ha, walang personalan.